Natapos na ang video at ang mukha ng lahat ng nasa meeting ay hindi maipinta. Walang nakakabigla na galit silang lahat. Hinampas ni Jujeng ang kanyang kanang kamay sa lamesa. Umuusok nito sa galit. Napakayabang ng mga Ronin na to. Napaka-ambisyoso nila para pumunta sa ating teritoryo at magdemand ng lupa. Kailangan natin silang wasakin at wala tayong ititirang buhay sa kanila. Galit na tumayo si Deng Xiaotong at sinabing, Commander Zhu, hayaan mong pamunuan ko ang grupo para wasakin sila. Bigyan mo ako ng isang araw at dadaling ko sa iyo ang mga ulo nila. Tinignan ni Jujeng si Deng Xiaotong at baka sa kanyang mga mata ang pagsangayon. Pero sa mga sandaling ito, may biglang umalingaw-ngaw na mga ubo. Napalingon ng lahat kay Deng Yuwenhua, ang chairman ng Deng Group at anggel ni Deng Xiaotong. Milagay nito ang kanyang kanang kamay sa baba at sinabing, bakit nagpapakahirap pa kayo para labanan sila? Bakit hindi na lang natin gamitin ang Death of Love para tapusin sila? Medyo maliit si Deng Yuwenhua. Nasa 50 anyos na ito, pero mas mukhang bata ito kumpara sa kanyang edad, na may mafinis na balat at walang kulubot. Ang kanyang mukha ay parang Buddha na laging may dalang kaunting ngiti na nagpapaalala na ang pagkakaisa ay nagdadala ng kayamanan. Ito ay si Deng Yuwenhua na mas kilala sa tawag na 8-Faced Buddha. Pagkatapos marinig ni Deng Xiaotong ang sinabi ng kanyang tito, kagad itong tumutol. Tito, mga tulisan lamang sila. Bakit pa natin aaksayay ng Death of Love? Pupunta na lang kami doon kasama ang aking mga tauhan para ubusin sila. Tinignan lang ito ni Uncle Deng at sinabing, Xiaotong, huwag kang magpadalos-dalos. Umupo ka muna at kumalma. Sa isip nito, ang mga kabataan talaga ngayon ay madaling madala kapag may mga ganitong pangyayari. Bakit hindi mo munang gamitin ang utak mo at mag-isip muna? Nakikinig pa rin naman si Deng Xiaotong sa kanyang tito. Sumunod dito at naupo. Pero kitang-kita sa kanya ang pagkadismaya. Gusto talaga nitong labanan ng Eclipse Moon. Tumingin si Jujeng kay Deng Yuwenhua. Mumiti ito at sinabing, Ginoong Deng, ang Death of Love ay hindi pwedeng basta-basta lang gamitin. Pinagdikit nito ang kanyang kamay at naging seryoso ito. Ang reyon natin ay limitado lang ang bilang ng Death of Love. At kada gamit natin ito, kailangan nating ipaliwanag sa ibang mga reyon. At saka, kung gagamit tayo ng ganitong kalakas at kalawak na sandata sa ating sariling teritoryo para lang tapusin ang maliit na grupo ng Ronin Organization, hindi ba natin pinaparating sa lahat na walang natitira sa Jiangnan Region? Kapag nangyari yon, tatawanan lang tayo ng buong mundo. Umiling si Deng Yuwenhua at bahagya itong umiti. Para sa akin, ang kaligtasan ay mas mahalaga kaysa sa dangal. Hindi pa natin nalalaman ang talagang lakas ng Ronin Organization. Kahit sabihin pa natin na ang 10 grupo ng mga mutant ay nagmula sa labas ng lungsod, sinasabi nila na ang maraming langgam ay kayang pumatay ng isang elepante. Pero ang mga ito ay hindi lamang mga langgam. Ito ay grupo ng mga hyenas. Pero ang ganong kalakas na grupo ay lubusang tinapos lamang ng Eclipse Group sa loob lang ng 1 oras. Kahit ang ating investigation team, sa palagay ko ay hindi nila magagawa yon. Malinaw kay Uncle Deng na ang misyong ito ay napakadelikado. Ayaw nitong sumugal sa panganib ang kanyang pamangkin. Si Deng Xiaotong ay isang pinapalagong kalento ng Deng family. Mataas ang pag-asa at tiwala nila sa kanya sa hinaharap. Ang anak ng mayamang pamilya ay hindi man lang pumupunta sa mga delikadong lugar. Kahit na kapag pumupunta sila sa isang misyon, ginagamit ng Deng family ang lahat ng kanilang mga resources para makakuha lang ng sapat na impormasyon bago ito gumalaw. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, kaunti lamang ang impormasyon tungkol sa Eclipse Moon. Sa sandaling ito, si Tuyon Lai ang chief ng operation ay nagsalita na rin. Sa palagay ko, mas malakas ang investigation team kaysa sa Eclipse Moon. Ayon sa aming investigasyon, ang Eclipse Moon ay mula sa Kanto Region ng Neon at ang miyembro nito ay halo-halo. May gangster, manggagawa sa opisina, mangkukulam, estudyante at magulang na nasa bahay lang. Kahit na nagising ang kanilang mga special na abilidad, hindi naman sila nagkaroon ng profesional na pagsasanay, kagaya ng ating mga investigation team. Makikita ito sa nakaraang video. Baguan, laban sa baguan. Kaya natural lang na mukha silang napakalakas. Nagsalita rin si Jujeng at sa pagkakataong ito, hindi lang ang God Squad ang kasama sa operasyon, pero pati ang ibang mga pinakamausay na mga mutant sa labas ng ating lungsod. Ang mga taong ito, kasama ang God Squad at suporta ng buong Jiangnan Region ay paniguradong pababagsakin ng Ronin Organization. Walang magawa kung hindi ngumiti si Deng Yuwenhua. Kahit na siya ang chairman ng Deng family, imposible sa kanya na lantarang sumalungat kay Jujeng. Pero nakaisip pa rin ito ng taktika. Kung ganon, pwede bang pabalikin muna ang ibang investigation team para sumali sa operasyon? Inayos nilang singsing ang kanyang salamin at kalmado nitong sumagot.
Ang Devil Team at Reincarnation Team ay parehong nasa importanteng misyon at ang antas ng kanilang misyon ay hindi naman nalalayo sa Linhai City. Nang marinig ni Deng Shengtong ang mga pangalan ng ibang investigation team, kumunot ang noo nito at sinabing hindi na kailangan na hintayin pa sila na bumalik. Ang God Squad ay sapat na sa operasyong ito. Kung iintayin natin sila, baka ang mga Ronin na to ay makatakas pa. Hindi naman lim ang kompetisyon sa pagitan ng anin na pangunahing investigation team at ang lahat ay gustong patunayan na sila ang pinakamausay. At si Deng Shengtong ang mayamang tagapagmana ay pinapaalagaan ang kanyang reputasyon. At kung malaman ng tao na kumuha pa ito ng ibang investigation team para tulungan ito sa isang misyon, pagtatawanan ito at hindi niya ito matatanggap. Napakunot ang noon ni Deng Yuenhua habang tinitignan nito ang kanyang pamangkin. Kitang-kita sa kanyang pag-aalala. Pero bago pa ito makapagsalita, nakapagdesisyon na si Zhu Jing. Tama ka, walang iniintay ang oras. Mas malala kung ang mga taong ito ay pupunta sa ibang mga lungsod at kumatay ng kumatay. Ang God Squad ang aawak sa misyong ito at kailangan natin itong tapusin kaagad. Kahit alam nila na may panganib, may mga bagay talaga na kailangan nilang gawin. Ang pagkakaroon ng investigation team ay hindi para sumabak ng ligtas sa isang misyon, kung hindi para gamitin ang kanilang lakas at dugo sa labanan para sa magandang kinabukasan ng lupain ng Jiangnan. Tumayo si Deng Shengtong ng matuwid at sumaludo. Yes, Commander. Tinitigan ito ni Zhu Jing ng seryoso at sinabing, kapag dumating na ang lahat ng mga mutant mula sa labas ng lungsod, kailangan mo silang mitingin dahil makikipagtulungan sila sa lahat ng iyong galaw. Biglang napaisip si Deng Shengtong. Nagtanong ito, si Jiang Li ba na taga Pianahai City ay kasama sa operasyong ito? Tumango si Zhu Jing ng mainiti. Oo, kasama siya sa listahan. Samantala, si Jiang Li na nasa password bar, habang iniimas nito ang malambot na balahibo ni Mingming, nakatanggap ito ng mensahe mula kay Lan Xinxing. Pumunta ka sa Operation Center bukas ng umaga para umaten sa operation meeting. Pagkatapos basahin ito ni Jiang Li, nagtaka ito. Akala ko, kakausapin na pumagisa ni Zhu Jing. Mukhang masyado lang akong nag-iisip. Tumawa si Bailey Changqing. Hindi lang ikaw, maraming magagaling ang ipinatawag mula sa labas ng lungsod. Mahihirapan si Zhu Jing kung kakausapin kayo ng isa-isa. Kaya mas maginawa sa kanya kung kakausapin kayo ng sabay-sabay. Okay lang yun, sagot ni Jiang Li. Sa isip nito, ibig sabihin si Zhu Jing ay walang pakialam sa presensya ko. Kaya mabuti ito. At ngayong hindi pala kami makikita ni Zhu Jing, inuman na. Itinaas ni Bailey Changqing ang baso. Ngumiti ito at sinabing, tama yan, magwalwal tayo ngayong gabi. At masayang naginuman ang mga ito. Kahit na si Liang Yu na tahimik ay nayaya ni Meng Xiyu na uminom. Nang matapos ang inuman, iniati ni Bailey Changqing sina Jiang Li at Liang Yu sa isang apartment kung saan pinapatuloy ang mga bisitang tagalabas ng lungsod. Aksidente man o sinadya ni Bailey Changqing, ang mga ito ay binigyan lamang ng isang kwarto. Kaunti lang ang nainom ni Liang Yu, kaya malinaw pa ang pag-iisip nito. Tinignan nito si Jiang Li na nakaiga sa kama at napagkanto nito na nasa isang kwarto lang sila na magkasama. Hindi nito mapigilan na mamula. Sa isip nito, saan ako matutulog? Sa sopa. Nang papunta na ito sa sopa, biglang tumayo si Jiang Li. Medyo nahihilo pa ito, pero malinaw ang kanyang pag-iisip. Ang alak ay hindi sapat sa kanya para malasing ito. At sa ugali ni Jiang Li, hindi nito hayaan na malasing ang kanyang sarili sa isang hindi pamilyar na lugar. Nagtanong si Jiang Li, umalis na ba sila? Umupo si Liang Yu sa sopa at sumagot, oo, umalis na sila. Nagpapanggap ka lang ba na lasing? Sumagot si Jiang Li habang pinipisil nito ang kanyang ulo. Siyempre hindi. Kahit na malasing ako, malinaw pa rin ang pag-iisip ko. Talagang maraming nainom si Jiang Li noong una. Pero nung bandang uli, nang subukan na tapatan ito ni Woody at ng iba, palihim nitong ginamit ang kanyang kabilang space dimension para doon ibuhos ang halos lahat ng ala. Naglabas ito ng isang bote ng gatas. Iniabot niya ito kay Liang Yu at sinabing, pakiinitan mo ito para sa akin. Pumupo ng maayos si Jiang Li sa kama. Kumaway ang kamay nito at kaagad na tumalon si Mingming papunta sa kanya at kumandong ito sa kanyang hita. Habang inaaplos nito si Mingming, iniisip nito ang mga impormasyong nakuha niya at ang mga posibleng mangyari. Sa pagkakataong ito, bumitaw na sa kalamangan sa bilangang Jiangnan Region at direktang aatake gamit ang mga elite na mandirigma. Ano ang magiging papel namin dito at ang mga mutant na mula sa labas ng lungsod? Biglang lumiwanag ang mga mata ni Jiang Li. Ang Eclipse Moon ay may 13 miyembro lang. Ibig sabihin dapat na mas marami ang bilang namin kaysa sa kanila. Maaari kayang gusto nilang pigilan namin ang Eclipse Group para magkaroon ng oportunidad ng God Squad. Tapos nang painitin ni Liang Yu ang gatas,
at iniabot ito kay Jiang Li at sinabing, sa palagay ko, gusto lang nilang siguraduhin sa atin na hindi makakatakas ang mga Ronin. Kung tutusin, kapag napagtanto nila na may mali, sa malamang ay tatakas ang mga Ronin. Mas mahirap na uliin sila kaysa tapusin sila. Tumango si Jiang Li at kinuha nito ang bote ng gatas. Binuksan niya ito at uminom. Pagkatapos uminom ng alak, ang pag-inom ng ganito ay nagbibigay ng kaginawaan at init sa pakiramdam sa katawan. Nagsalita ito, "Oo, tama. Madaling sabihin kung sino ang mananalo. Pero isa itong digmaan at ang lahat ay hindi naman lalaban hanggang kamatayan. Gagamit ang mga ito ng iba't ibang taktika at panlilinlang. At kung hindi ta nila matalo, tatakas sila." Biglang may naisip si Jiang Li na isang palaisipan. Tinignan nito si Liang Yu at nagtanong, "Teacher Liang, may tanong ako. Kung ang daga ay pumasok sa budeda ng pampasabog na may apoy sa kanyang bibig, anong gagawin natin?" Saglit na nagisip si Liang Yu. Ngumiti ito at sumagot, "Narinig ko na yan dati. Di hayaan natin ang pusa na may dalang tubig na habulin ito." Tayo ang pusa at ang eclipse ang daga. Tumawa lang si Jiang Li at sumagot, "Kung tayo ang pusa at ang eclipse ang daga, ano naman ang apoy at tubig?" Bagyang kumunot ang noon ni Liang Yu. Nag-isip ito, ang apoy ay sa malamang tumutukoy sa mga kaguluhan na dala ng mga Ronin. Hanggat nandito sila, walang katahimikan sa reyon at iisipin din ng mga tao na walang kakayahan ng Jiangnan Region. Napahinto ito sandali at para sa tubig, hindi ako sigurado. Ang tubig ay pamatay ng apoy. Ano ang plano ng Jiangnan Region para lutasin ang problema sa mga Ronin? Huminga ng malalim si Jiang Li at sinabing, "Baka tayo ang tubig." "Tayo? Hindi ko maintindihan," sagot ni Liang Yu nang may pagkalito. Inimas ni Jiang Li ang ulo ni Mingming. "Makikipagtulungan tayo sa God Squad at natural, sila ang pangunahing pwersa. Baka gamitin tayo para isakripisyo. Naniniwala ako na ang matataas sa regional headquarters ay hindi tututol na ipagpalit ang buhay natin para sa pagkawasak ng Eclipse Moon, di ba?" Nanlaki ang mga mata ni Liang Yu. Hindi nito alam kung anong sasabihin nito. Nagpatuloy si Jiang Li, "Totoo naman, kung iisipin mo, ito talaga ang sitwasyon. Sa tingin ko, wala namang masama na gawin niyo ng Jiangnan Region. Kahit na sa labanan, may mga paraan para aknitin ang mga kalaban at isakripisyo ang mga sundalo para maging pain. Ganito talaga ang digmaan. Para manalo, kailangan magsakripisyo ng mga sundalo o mga resources para lang mahuli at mapatay ang general. Sinasabi ko ito para paalalaanan ka na kahit anong mangyari, unahin mo ang kaligtasan mo." Sandaling napigilan si Liang Yu nang marinig ito. Tumingin ito kay Jiang Li at nagtanong, "Kahit na pagtakas natin ang ikakabagsak ng misyon, okay lang yon?" Tinitigan ito ni Jiang Li na may panunukso. "Huwag kang masyadong seryoso. Kung talagang gusto ng Jiangnan Region na kapusin ang Eclipse Moon, kayang-kaya nila yon. Pinitimbang lang nila ang mapipinsala at kung sulit ba ang kapalit nito. May posibilidad din na kung masyadong mataas ang kapalit na presyo, baka kausapin nila ang Eclipse Moon at hayaan silang mamuhay dito." Nanlaki ang mga mata ni Liang Yu at sinabing, "Imposible yon. Kapag ginawa nila yon, kasusuklaman sila ng lahat." Almado lang na sumagot si Jiang Li, "Hindi mo ba napansin kung bakit nagpamiking ang Blizzard City sa lahat ng organisasyon sa Jiangnan Region para maitatag ang Superpower Federation? Ibig sabihin nito, hindi na kayang kontrolin ng Blizzard City ang buong Jiangnan Region. Hindi lang ang lupain nito ang may ganitong kasalukuyan na sitwasyon, kung hindi pati ang buong mundo. Sa ngayon, ang bansa ay napapanatili pa nito ang katatagan ng 6 na reyon. Pero sa ibang mga reyon, marami na ang nawasak dahil sa iba't ibang lakas ng mga mutant. Kahit na ang Neon mismo ay naatina sa 2 pangunahing organisasyon, ang Pelican na nasa Kansai Region at ang Izumo na nasa Kanto Region. At napakarami pang ibang grupo na tulad ng Eclipse Organization na naghihintay ng pagkakataon para makaadaw ng teritoryo. Ang hindi pagkakasundo at kaguluhan ay lalong magiging madalas dahil sa patuloy na paglakas ng mga mutant. May kasabihan nga tayo na kapag matagal ang pagkawatak-watak, magkakaisa ang mga ito. At pagkatapos ng matagal na pagkakaisa, magwawatak-watak ang mga ito. Imbis na nag-aalala ka sa mga mangyayari, magpahinga ka muna ng maayos dahil may meeting pa tayo bukas. Gabi na, kaya panigurado natutulog na ang mga manager ng apartment. Hindi maganda na matutulog ang isa sa atin sa labas. Malaki naman ang kama, kaya pwedeng-pwede tayo. Pagkabitaw ni Jiang Li ng mga salitang ito, galit na galit at namula si Liang Yu.